Hello everyone and Happy New Year! So bago lang natin i-celebrate ang New Year, um, 2026. So as usual, nandito pa rin sa Paris, Paris with love. And sa araw na to ay nag-i-snow since yesterday dito sa Paris. And bihirang-bihira lang nangyayari ang snow kaya yung mga tao, lalong-lalo na yung mga Pilipino ay super excited, uh, super happy na nakakita ng snow dito sa Paris. Normally, makakakita lang kami pag pupunta kami sa mga mountain or outside Paris. Kasi dito, once in a blue moon lang may snow. And ngayon, since yesterday, today, umuulan talaga siya ng snow. And nakaka-amaze talaga yung snow. Nakakaganda ng mood sa araw-araw. So, ngayon, super tagal na nung simula nung open up ako regarding sa status ko dito sa Paris. And ngayon, it's my 7th year sa Paris. So, yes, matagal na po ako dito. And kailangan ko lang sagutin ang isa sa mga katanungan sa mga viewers, kahit konting viewers. So may mga nagtatanong pa rin regarding dito sa Paris and lalong-lalo na yung status ko. So isa sa mga nakikita kong tanong ay galing kay Venus. Shout out sa'yo, Venus. So, actually, matagal na tong katanungan niya. Ay ngayon ko lang sasagutin. So, isa sa mga tanong niya is, may papel ka na ba dyan? At ilang taon bago ka nagkapapel sa Paris? So, sa sinabi ko na nga, ako ay 7 taon na dito sa Paris. And until now, wala pa rin po akong papel. Kumbaga, to be honest, TNT pa rin ako dito, tago ng tago. But, hindi kami ganun yung status dito na nagtatago kasi very open ang Paris, lalong-lalo na sa mga walang papel na katulad namin. So, nag-apply ako 2 years ago dito kung saan ako nakatira and until now, wala pa ring response. Wala pa rin ako nakuhang appointment. Kaya, kumuha na ako ng abogado para matulungan ako kahit magkano na lang yung bayad. Basta ang importante, magkapapel ako at makauwi man lang para man lang makita ko yung family ko. And luckily, nakahanap ako ng abogado na hindi masyadong nag-charge ng malaki. So, natulungan niya ako makakuha ng appointment para maibigay ko naman yung mga requirements ko, maipasa ko. Kasi for me, I think I have strong yung mga documents ko na magkakapapel ako kasi lahat meron akong documents para magiging legal ka dito. But then again, kahit pa merong ganoon, you have everything na parang akala mo yun na yun. Pero dito sa Paris, dahil marami ang mga katulad ko na walang papel, hindi lang sa mga Pilipino, kundi ah, mga ibang lahi na rin ang nag-a-apply ngayon. So, ang dami-daming tao dito na nag-a-apply every day, every week, every month. And isa na ako doon. Marami sa mga kaibigan ko na nag-apply 2 years ago, almost 3 years ago, pero wala pa rin appointment. Wala pa rin kaming legal papers. So, yung sa akin, yes, wala pa rin akong papel and hindi ako na-worry na wala akong papel dahil kahit pa andyan yung pulis, minsan nakakasama ko sila sa metro, sa bus, or naglalakad sila.
pero hindi nila kami hino-hold or tinatanong, "Saan yung papel mo? May papel ka ba? Illegal ka ba dito?" Walang gano'n. Meron man, pero randomly, bihirang-bihira ang mapagtanungan. So, minsan 'pag may mga pulis, siyempre 'wag tayong magpahalata masyado kasi kung mahalata ka na parang at ease ka or hindi ka at ease, hindi ka relax, so diyan tatanungin ka talaga. So, dahil very busy ang mga tao dito sa Paris, laging mabilisan ang mga lakad and all. So, ang ginagawa ko is pa-as if na lang na parang confident ka diyan naglalakad and 'wag ka lang kumilos ng mga parang makakapag-isip sila na, "Ay parang ano 'to, kakaiba 'to." Tatanungin ka talaga at hihingian ka ng papel. So mas maganda na relax ka lang and ayun, go with the flow. And thank God, uh, for my 7th year, hindi pa rin po ako natanong ng pulis. Kahit marami na akong pulis nakakasalubong diyan sa araw-araw. And basta go with the flow ka lang. So, okay lang dito sa Paris. And Venus, wala pa rin akong papel. It's my 7th year. Ang pinoproblema ko na lang is, syempre, matagal na panahon na yon and kailangan ko ring makita yung family ko, yung nanay ko lalong-lalo na kasi matagal niya na akong inaantay talaga. Gusto ko ring makauwi. So, sa ngayon, pinagpipray ng mga kaibigan ko na magkapapel kami dito dahil marami din sa mga kaibigan ko ang walang papel. Pero malaya pa rin kaming nakakapagtrabaho dito, malaya pa rin kaming kumikilos ng normal dito. And in fact, kahit wala kami papel, nakakapag-travel kami sa labas ng France, around Europe. Kasi may mga pa-tour dito ang mga Filipino and siyempre, dahil gusto mo ring gumala, gusto mo ring ma-relax, gusto mo ring ma-unwind, so sumasama kami sa mga pa-tour. And luckily, marami na akong mga na-visit na mga lugar kahit wala pa po akong papel dito. So, minsan nakakabahala kasi matagal na na panahon, 7th year. So, kung matatapos na naman ito, pang 8 years ko na nawala pa rin papel. So, masyado nang mahaba yung panahon na nawala ako sa family ko, lalong-lalo na sa nanay ko na tumatanda na. Sa ngayon, andyan naman yung lawyer ko and inaantay lang din namin yung status kasi nga na tapos na ako nakapag-appointment dito sa pag-apply ng papel and inaantay ko na lang kung approve o hindi. So, sana this year, maaprubahan na siya and sana makauwi naman ako kahit man lang once or twice, makita ko man lang yung family ko. Kasi lagi na lang kaming nagfi-FaceTime, nagvi-video call. So, iba pa rin yung makikita mo talaga yung family mo in person at makakasama mo sila. So, marami dito ang mga Pilipino na walang papel hanggang ngayon. Yung iba, 10 years, walang papel, 12, 15 years, or even more, walang papel. At yung iba parang ayaw na lang din nilang mag-apply. Gusto na lang din nila ditong manirahan, dito lang tumanda. Kasi pag uuwi din, ganun din naman, gagastos daw doon, magastos umuwi. Ang mahal ang pamasahe. And of course, pag uwi mo, syempre, akala nila galing ka ng Europe, akala nila marami kang pera or marami kang euro. But ang totoo niyan, mahirap ang buhay dito. Hindi po madali ang manirahan sa ibang bansa. Hindi po madali ang trabaho at hindi po madali ang buhay. Kahit saan naman, basta ang importante may tiyaga at kailangan determinado ka sa iyong buhay, sa iyong goal, kung ano man yung goal mo sa buhay. So sa ngayon, ang goal ko is magkapapel. So guys, pray for me na magkapapel ako at ma-approve yung aking application para naman makita ko naman yung family ko. And for now, continuous pa rin kahit walang papel. Marami pa rin akong employers na mababait, marami pa rin akong mga
trabaho sa araw-araw. So, ganun lang. Wala pa rin akong papel but I'm still good, still happy, and just move forward. So, yun lang mai-share ko for today. It's the first video na gagawin ko for 2026. So, kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo lang para sasagutin ko and ibibase ko lang siya kung ano yung na-experience ko at yung ano yung nalalaman ko lalo na sa pagtira ko dito. Okay? So, Happy New Year everyone and thank you so much. Bye. Bisous.